Mga boss, dito na tayo sa part 2. Sa previous video, diniscuss natin ang ancient history ng mga flat earthers mula sa ancient Egyptian hanggang sa Biblia. Ngayon i-discuss naman natin ang mga modern flat earthers. Pero Bulalord, just get straight to the explanation. Ang dami mong paligoy-ligoy, I hear some of you say. Kasi mga boss, before we dive into flat earth view, kailangan mo nating intindihin saan ito nagsimula at papaano ito nagsimula. Hindi naman kasi pwedeng basta-basta na lang itong musbong, di ba? Sigurong iba sa inyo narinig na ito, lalo na mga flat earth enthusiast. Pero ang iba malamang sasabihin, ano yan? Nakakain ba yan? Mga boss, ang Zeticism is a system of scientific inquiry. Ito ay hango mula sa salitang Griego na zeteo na ang ibig sabihin ay I seek, I examine o I strive for. Ang Zeticism ay iba kumpara sa scientific method dahil ang mga ito ay binabase ang kanilang konklusyon base sa kanilang sariling eksperimentasyon kaysa sa initial theory na nananatiling bukas para paniwalaan o hindi. Ang mga Zetetic ay bumubuo ng mga tanong sa kanilang isipan matapos ito ay bubuo sila ng kanilang eksperimentasyon para masagot ang kanilang katanungan kumpara sa iisipin ng kasagutan at huhulaan o magbibigay ng hypothesis patungkol dito. Bulalord, anong connect niyan sa video? Well mga boss, ito ang tawag sa mga flat earthers, at least sa mga totoong flat earth enthusiast. Sa katunayan, ang salitang Zeticism ay ginawa ni Samuel Rowbotham kung saan ito ay nag-publish patungkol sa kanyang pag-aaral sa hugis ng mundo at tinawag niya itong Zetetic Astronomy. Matapos nito, nagtayo siya ng Zetetic Society sa UK at US. So, in short, si Samuel Rowbotham ang ugat ng modern flat earthers. That brings me to my next slide. Ang modern flat earth ay nagsimula kay Samuel Rowbotham dahil sa kanyang Bedford level experiment. Si Samuel Burley Rowbotham ay nag-publish ng mga libro sa pangalang Parallax. Kung bakit Parallax, hindi ko alam, basta yun ang pen name niya. Ang kanyang unang publish ay ang 16-page pamphlet noong 1849. Ang second edition naman ay mayroong 221 pages na pinublish noong 1865, habang ang third edition ay noong 1881 na umabot ng 430 pages. Si Samuel ay naging organizer ng Owenite commune sa Fens sa may Eastern England. Dito, nag-formulate siya ng mga teorya patungkol sa ating mundo. Dito na nga nag-conduct siya ng experiment patungkol sa Bedford River sa United Kingdom. Ang unang eksperimento ay ginawa noong summer ng 1838 kung saan si Rowbotham ay pumunta sa ilog at naglagay ng telescope at pinanood ang isang bangka habang papalayo ito sa kanya. Now, kung ang Earth ay bilog, dapat unti-unting mawawala ang bangka. Subalit, kahit na ito ay may layong 6 na milya, ang bangka kitang-kita pa rin. Hindi agad sumikat ang claims ni Rowbotham. 5 taon matapos niyang i-publish ang second edition, dito na nagkaroon ng traction. Si John Hampden na isang supporter ni Rowbotham ang nakipagpustahan na ang mundo ay flat. Si Alfred Russel Wallace ay itinanggap ang nasabing pusta. Si Wallace mga boss ay isang geographer, explorer, anthropologist at biologist. Kaya naman alam niya na hindi flat ang mundo. In short, nanalo siya sa pustahan. Subalit, hindi ito tinanggap ni Hampden na nagresulta sa kasuhan. Gayunpaman, si Wallace ay binatikos ng kanyang mga kasamahan dahil sa pumatol ito sa isang pustahan na alam niya namang scientifically proven na. Isa pang nakita kong article ay ayon sa Flat Earth Society, ang verdict ay bias
dahil lang nag-judge ay malapit na kaibigan ni Wallace at noong nilaban pa ito ay napag-alaman na si Walsh at Wallace ay nandaya. Although ayon naman sa ibang article, panalo pa rin si Wallace sa kaso, subalit pinabalik ang pusta na pera dahil si Hampden ay umurong sa kondisyon ni Wallace bago pa magsimula ang experiment. You be the judge mga boss kung sino ang tama. Noong binawian siya ng buhay, ang nagpatuloy ng kanyang legacy ay isang babae na nagngangalang Lady Elizabeth Pound. Please don't be confused kay Bessie Pound, magkaiba po sila. Siya ang nagtayo ng Universal Zetetic Society kung saan libo-libo din ang naengganyo nitong sumali. Subalit matapos ang World War I, ito ay unti-unti ring nawala. Noong dumating ang taong 1956, nabuhay muli ang Flat Earth sa pamamagitan ni Samuel Shenton. Si Shenton ay gumawa ng cosmology at base ito sa interpretasyon ng Book of Genesis. Ang mundo ay flat at ang sentro nito ay ang North Pole, habang ang South Pole naman ang nakapalibot sa gilid ng mundo na nagsisilbing harang. Base sa kanyang pag-aaral, ang araw at buwan ay may layo lamang na 32 miles. Tinayo niya ang International Flat Earth Research Society o IFERS bilang isang successor ng Universal Zetetic Society, pero less ang emphasis nito sa religion. Kahit na siyang founder, ang kanyang posisyon sa organisasyong ito ay isa lamang secretary. Noong 1957, nilaunch ang Sputnik. Hindi Sputnik na gang ha, ang tinutukoy ko mga boss ang kauna-unahang artificial satellite. Hindi naniwala si Shenton sa mga litrato ng mundo. Ayon sa kanya, madaling pekein ang litrato, kaya hindi siya naniniwala sa mga litrato ng mga astronauts o mga satellite images. Dagdag pa niya, dahil ito sa mga wide lenses na ginagamit para magkaroon ng curve ang mga litrato. Noong 1965, nilaunch ng NASA ang Project Gemini. Ito ay isang manned space flight. Dito na nagbago ang campaign ni Shenton. Kung noong una, less religious significance ang kanyang campaign, ngayon nag-rely na siya sa religion. Ayon sa kanya, ang modern astronomy ay pag-iinsulto sa Panginoon at ang mga ito ay bibigyan ng kaparusahan. Dito rin nag-decline ang pagdagdag ng members ng IFERS. Ang sumunod na pumalit kay Shenton ay si Charles K. Johnson. Si Charles at ang asawa nitong si Marjorie ang nag-operate ng organisasyon. Sa pamumuno ni Charles, ang membership ay tumaas at umabot ng 3,000 members. Ayon sa artikulo, si Johnson ay manong-manong nagbibigay ng mga flyers, newsletters at iba pang material sa publiko para mapalaganap ang kanyang movement. Ang campaign ni Charles ay more on biblical. Naniniwala siya na ang sinasabi ng Biblia ay totoo at ito ang patunay na flat ang mundo. Hindi rin siya naniniwala na ang moon landing ay totoo, pagkus isa itong hoax. Nagkaroon ng sunog sa bahay nila noong 1997 kung saan nasunog ang mga dokumento pati na rin ang mga files ng mga members. Dito na rin nagsimulang mag-decline muli ang mga members o unti-unti na namang nawala. Hanggang sa dumating ang March 19, 2001 kung saan pinawian na siya ng buhay. 3 taon matapos nito, si Daniel Shenton ang bumuhay muli ng Flat Earth Society. Mga boss, just to clear, hindi po siya related kay Samuel Shenton. Sadyang magkaparehas lang sila ng apelido. Sa una, isa lamang itong web-based discussion forum. 5 taon matapos nito, October 2009, opisyal niyang nirelaunch ang Flat Earth Society kung saan gumawa siya ng website at naglagay ng public collection patungkol sa Flat Earth at gumawa na rin ng wiki. Kung mag-google kayo, makakakita kayo ng 2 legit na website ng Flat Earth, which is yun ang ginamit ko sa mga video na ito. Ang 2 ito ay ang theflatearthsociety.org at ang tfes.org. Parehas lang silang Flat Earth at ang original ay ang The Flat Earth Society. Ang TFES ay ginawa ng ibang miyembro
noong 2013 habang ang naunang website ay nilaunch noong 2009. On this video, we discuss ang ibig sabihin ng Zeticism at ang ugat ng modern flat earther na si Samuel Rowbotham at siya rin ang nagtayo ng Zetetic Society. Nung binawian siya ng buhay, si Lady Elizabeth Pound ang sumalo at tinagdagan ito ng pangalan at ginawang Universal Zetetic Society. Noong dumating naman ang 1956, si Samuel Shenton ang sumalo bilang successor ng Universal Society at tinayo ang International Flat Earth Research Society. Ang current leader ngayon ng IFRS ay si Daniel Shenton na nagtayo ng website at nirelaunch ang Flat Earth Society. May mga iilan-ilang foreign celebrity na naniniwala na flat ang mundo. Isa na nga dito si POP. Sinubukan kong maghanap patungkol sa atin ang mga artistang lokal na naniniwala na flat ang mundo. Subalit wala akong nakita. Kayo mga boss, may kilala ba kayong artista na naniniwala na flat ang mundo? Pa-comment naman mga boss. Kung gusto niyo pong i-download at i-share ang video at i-post sa Facebook, please do so. Pero I would suggest po sana na have them check the channel out o i-link niyo po ang YouTube channel na to. Kung meron naman pong questions, wrong information sa video, comment it out mga boss and I will compile and pin it. Hindi naman po kasi ako perfecto, so meron at meron time na magkakamali talaga ako. Sa mga may gustong i-topic, please see the request form po na nasa description. Minsan kasi nawawala na sa kawalan ng mga request kapag nasa comment section lang. Kaya naglagay po ako ng request form para mas malinis ang mga requested topics. Again, maraming salamat mga boss.